Kung hindi ang Ukraine ang humihila ng gatilyo, ano ang Eliator na tahimik na umuubos sa hanay ng mga Russian sa mismong frontline? Alas 6 ng umaga, nabulabog ang Eastern Zaporizhia Oblast dahil sa mahinang dagundong ng mga makina. Isang Russian mechanized column ang biglang lumitaw mula sa isang inagaw na logistics airstrip malapit sa Melitopol. Sila ay sumusulong ng walang artillery cover or air support. Nanggungguno sa hanay ang mga 48 toneladang 72 B-3 tanks na sinusundan ng 68 na BMP-2 at BTR-82 armored carriers na puno ng infantry. Ang pormasyon ay umabot ng halos 3 kilometro sa mga kalsada ng sakahan. Dala nila ang mga fuel, ammunition at repair vehicles para sa planong 10 araw na pag-atake patungo sa Dnipro Axis. Ang Armored Corps pa lamang ay nagkakahalaga na ng higit sa $150 milyong. Pagkalipas ng ilang minuto, tinamaan ng mga Ukrainian drones ang mga nangungunang sasakyan. Bumagal ang column, nagdikit-dikit, at kalaunan ay nasira ang pormasyon. Ang kampanteng pagsulong ay naging isang laban para sa survival sa gitna ng bukas na lupain. Bago tayo magpatuloy sa detalye ng labanan, ibahagi ang inyong lokasyon upang malaman namin kung malapit kayo sa conflict. Kung napanood ninyo ang huling video, nakita ninyo kung paano winasak ng mga drones ng Ukraine ang isang Russian tank column mula sa itaas. Ito ang mga sumunod na nangyari. Nang lumipat ang labanan sa ilalim ng lupa, ang mga desisyon ay ginawa sa loob lamang ng ilang minuto. Sa loob ng isang reinforced command room na nakabaon sa semento at lupa, pinanood ng mga Ukrainian officers ang battlefield sa pamamagitan ng mga fragments ng data. Unang kinumpirma ng mga commercial satellites ang bawat galaw. Pagkatapos, 3 long-endurance fixed-wing UAVs ang nakasagap ng init ng makina at alikabok sa mga farm roads. Sinundan ito ng mga ground-based passive listening sensors. Nahiwalay nila ang ingay ng tracks at radio leakage mula sa column habang bumibilis ito patungong Hilaga. Walang nangyaring debate. Sa loob ng ilang minuto, naglabas ang Southern Operational Commander ng isang direktiba. Pigilan ang column bago pa sila makapag-deploy, makapag-disperse, o makapaghukay. Isang layered response ang mabilis na nabuo. 12 ng PD-2 reconnaissance UAV na bawat isa ay nagkakahalaga ng $100,000 ang pinalipad para sa tuloy-tuloy na wide area tracking. Ang kanilang feeds ang nagmapa sa bawat sasakyan, bawat agwat, at bawat pag-aalinlangan ng kalaban. Sa likod nila, 36 na FPV strike drones na binago para sa anti-armor work ang inihanda. Bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $4,000 at handa ng ilunsad. Simple lang ang kanilang gawain. Itumba ang nasa unahan at lasunin ang gitna. Para mapigilan ang pagtugis at counterfire, 20 quadcopter-delivered aerial mines ang inihanda. Mukhang simple lang ang mga ito, ngunit nakamamatay ang epekto. Sa lupa, 180 armed motorcycles ang nakaposisyon na. Bawat isa ay may dalang RPG-7 launchers at light anti-tank missiles. Handa silang umatake kapag nawala na ang pagkakaisa ng column. 2 mechanized infantry platoon ang naghihintay sa labas ng contact range habang naka-idle ang mga makina. Tungkulin nilang harangan ang lahat ng escape routes. Ang mga unang FPV drones ay lumipad ng mababa, sumasabay sa tree lines. Isang namungunang sasakyan ang sumabog. Bumagal ang column at uminit ang usapan sa radio. Lalong nagdikit-dikit ang pormasyon, eksakto sa inaasahang plano. Hindi ito tungkol sa dami ng firepower. Tungkol ito sa bilis, pressure, at pagpilit sa kaaway na gumuho bago pa nila maintindihan ang anyo ng labanan. Habang sumusulong ang column sa mga nakalantad na farm roads, 16 na low-altitude surveillance drones ang lumipad sa ilalim ng radar coverage. Lumilipad sila parallel sa mga tree lines at drainage cuts. Ang kanilang mga camera ay nakatutok sa bawat ikot ng gulong at braking light. Ang lahat ng feeds ay nagsama-sama sa isang live operational map sa loob ng Ukrainian command bunker. Ginawa nitong isang malaking moving chessboard ang buong terrain. Lumitaw agad ang mga high-value targets. 4 na mobile command vehicles ang magkakasama malapit sa gitna. 8 fuel tankers ang nakapila na may agwat na 100 yarda sa bawat isa. 6 na self-propelled artillery units ang naiwan sa likod ng armored spearhead.
Naipit sila dahil sa malambot na lupa sa magkabilang panig. Dito na nangyari ang unang contact. Isang Ukrainian FPV drone ang pumasok mula sa kanluran, lumilipad ng mas mababa sa 20 talampakan mula sa lupa. Huli na ang reaksyon ng mga Russian gunners. Tinaman ng drone ang isang BMP malapit sa lead tank, kaya humarang ito sa gitna ng daan. Biglang nagpreno ang column. Nagbanggaan ang mga sasakyan at napuno ng usok at alikabok ang paligid. Ilang segundo ang lumipas. Tinamaan ng pangalawang FPV drone ang gitna ng column. Isang fuel truck ang tumagilid habang sumusubok umiwas, kaya naharangan ang right flank. Bumaba ang mga Russian crews at nagsimulang magpaputok paitaas gamit ang machine guns at rifles. Ang mga bala ay nagbistulang tahi sa langit, habang ang mga surveillance drones ay lumipad ng mas mataas para hindi maabot. Sa loob ng bunker, ang mga icons ay kumikislap at gumagalaw sa real time. Bawat paghinto, bawat panic turn, at bawat pagtatangkang sirain ang pormasyon ay nakikita agad. Sinubukan ng convoy na mag-reroute, ngunit ang mga tree lines, malambot na lupa, at mga wasak na sasakyan ang nagpasara sa kanilang mga option. Mas mabilis pa ito kaysa sa utos ng kanilang mga commanders. Isa pang drone ang bumulusok ng mababa. Isang artillery unit ang biglang huminto at ang mga crew ay nagkanya-kanyang hanap ng tago. Nagsimimulang umakyat ang mga column ng usok sa maraming lugar na pumutol sa line of sight ng mga sasakyan. Ang ingay sa radio ay biglang tumahimik pagkatapos ng mga pagsabog. Ang dating isang armored movement ay nagkawatak-watak sa maliliit na grupo ng armor at infantry. Bawat isa ay may kinakaharap na magkakaibang problema. Ang iba ay sumusubok sumulong, ang iba naman ay umaatras ng bulag. Walang sinuman ang makagalaw ng malaya. Nang maihanda na ang mga susunod na strike drones, ang convoy ay hindi na nakakapag-maneuver. Sila ay nag-react na lamang sa mga daanang idinidikta ng mga pagsabog, wasak na bakal, at takot. Naging stable ang mapa sa isang dahilan lang. Ang mga defenders na ang may control kung saan pa pwedeng gumalaw ang kaaway. Sa susunod na video, ang battlefield ay lilipat mula sa lupa patungo sa dagat. Atake ang mga Ukrainian maritime drones ng malalim sa isang Russian industrial port. Huwag palampasin ang mga susunod na kaganapan. I like kung nagustuhan ninyo ang video. Mag-comment ng isa para suportahan ang Ukrainian forces. Mag-comment ng dalawa kung sa tingin ninyo ay kontrolado ng Russia ang sitwasyon. Mag-comment ng tatlo kung umaasa kayo sa kapayapaan. Nang makumpirma ng mga reconnaissance drones ang coordinates ng bawat sasakyan, sinimulan ng Ukraine ang second phase. Isang strike na idinisenyo para wasakin ang puso ng Russian column. Mula sa mga nakatagong launch racks, 6 na milya sa hilaga, 50 loitering munitions drones ang lumipad sa langit. Bawat isa ay isang compact attack craft na nagkakahalaga ng $4,000. May dala itong shaped charge warhead na kayang tumagos sa armored plating. Lumilipad ng 15 talampakan lamang mula sa lupa para silang mga metallic hornets na naghahanap ng bakal sa gitna ng wheat fields. Tinamaan ng unang drone ang nangungunang BTR-82A. Ang armored carrier na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Tumagos ang warhead sa side panel at pinasabog ang ammunition racks nito. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumagilid ang sasakyan at nagpadala ng shockwave sa unahan ng column. 2 segundo ang lumipas, ang pangalawang drone ay tumama sa isang malapit na rocket truck. Nagdulot ito ng sunod-sunod na pagsabog mula sa bawat sasakyan na nagwasak sa mga fuel tanks at nagpakalat ng shrapnel sa kalsada. Pagkatapos ay dumating ang sandata ng takot, ang mga flying mines. 20 modipikadong quadcopters na bawat isa ay nagkakahalaga ng $700 ang lumutang sa usok. Nakalutang sila mismo sa itaas ng mga posisyon ng Russian infantry. Bawat unit ay may dalang anti-armor charge na may pressure fuse. Sa sandaling paputukan sila ng mga Russian troops, sasabog ang mga mines sa himpapawid. Ang mga shrapnel ay bumagsak pababa, kaya ang mga sundalo ay nagkanya-kanyang tago at nawala ang disiplina ng convoy sa loob ng ilang segundo. Ang usapan sa radio ng panig ng Russia ay naging magulo. Ang mga drivers ay lumilihis na sa main road at ang ilan ay iniiwan na ang pormasyon. May mga sasakyang nahuhulog sa kanal at sumasasa sa mga bakod
para lang makatakas sa kill zone. Biglang nagpreno ang mga tanks habang nagkakabanggaan ang mga APCs. Ang mga fuel trucks ay tumagilid sa aspalto. Ang dating organisadong 2-mile formation ay naging isang maze ng nagbabagang bakal at nagpapanik na mga tao. Mula sa Ukrainian Command Center, pinanood ng mga operators ang lahat sa real time. Isa-isang kumikislap na pula ang mga icon sa kanilang monitors habang nagliliwanag ang langit sa mga pagsabog. Gumagana ang trap na inihanda nila para sa Phase 3. Hindi na sumusulong ang Russian column. Ito ay tuluyan ng nagkakawatak-watak. Hindi pa humuhupa ang kaguluhan mula sa drone strike nang simulan ng Ukraine ang susunod na phase. Ito ay idinisenyo upang gawing isang battlefield trap ang nagkawatak-watak na convoy. Mula sa likod ng isang maliit na burol na kulang sa 1 milya sa timog ng highway, 150 armed motorcycles ang biglang sumulpot. Hindi ito ordinaryong mga dirt bikes. Bawat isa ay isang modipikadong combat platform na nagkakahalaga ng halos $9,000. Meron silang reinforced frames, silent exhaust systems, at mga bag na puno ng rockets at ammunition. Ang ugong ng kanilang mga makina ay bungalot sa lupain habang kumakalat sila para sa isang 3-pronged assault. Ang southern wing na binubuo ng 50 bikes ay dumiretso sa nalilitong front line. Ang mga gunners sa backseats ay nagpaputok ng RPG-27 rockets na bawat isa ay nagkakahalaga ng $3,000. Tumagos ito sa mga sirang armor ng mga inabandunang BTR at nagpakalat sa mga infantry na nagtatago sa likod ng mga nagbabagang bakal. Isang direktang tama ang nagpasabog sa isang Russian fuel truck na nagpadala ng bola ng apoy na 40 talampakan ng taas. Sa Hilaga, isa pang wing ng 50 bikes ang umikot ng malawak. Ginamit nila ang mga tree lines bilang cover habang nagpapaputok ng light anti-tank missiles na nagkakahalaga ng $10,000 bawat isa. Napakatumpak ng kanilang pag-atake. Isang missile ang humiwa sa turret ring ng isang stationary na T-80 BM. Ang isa naman ay nagpasabog sa ammunition compartment ng isang command vehicle. Bumagsak ang northern flank sa loob lamang ng 3 minuto. Ngunit ang pinakamapaminsalang dagok ay nanggaling sa rear attack wing. 50 motorcycles ang umikot sa likod ng convoy na humarang sa lahat ng escape routes gamit ang M200 at 40 machine guns. Ang mga sandatang ito na nagkakahalaga ng $7,000 ay nagpakulan ng kontroladong bala sa kalsada. Napilitan ang mga Russian crews na iwanan ang kanilang mga posisyon. Isang team na may dalang thermobaric grenades na nagkakahalaga ng $500 bawat isa ang tumalon mula sa kanilang mga motor. Inihagis nila ang mga bomba sa 2 magkakatabing APCs na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa buong kill zone. Bawat putok at bawat pagsabog ay lalong nagpakipot sa bitag. Nawalan ng lakas ang Russian resistance habang ang kanilang pormasyon ay naging maliliit na grupo na lamang ng mga sasakyan. Bawat isa ay nakulong sa usok, apoy, at walang humpay na ugong ng mga motor na bumabagtas sa battlefield. Ang dating mechanized push patungong Dnipro ay naging isang desperadong pagtakas para mabuhay. At ang two-wheeled storm ng Ukraine ay nagsisimula pa lamang. Ang battlefield ay naging tagpi-tagping nagbabagang armor, wasak na mga truck, at mga column ng itim na usok. Habang ang mga huling motorcycle squads ay mabilis na gumagalaw sa gitna ng mga wasak na bakal, isang bagong puwersa ang pumasok sa laban. Mula sa silangan, 3 mechanized infantry platoon o higit sa 100, 20 Ukrainian soldiers ang sumulong gamit ang armored personnel carriers. Maingat silang sumulong, ginagamit ang mga wasak na Russian BMPs at T-72 bilang pansamantalang protection. Tumatalon sila mula sa isang wreck patungo sa isa pa. Naka-level ang kanilang mga rifles at bawat galaw ay kalkulado para tuluyang selyuhan ang trap. Hindi tumigil ang motorcycle wings. Habang mabilis pa rin gumagalaw, sinimula nilang higpitan ang encirclement. Mula sa malawak na 0.9 na milya perimeter, naging 1,600 piye na lamang ito. Ang mga makina ay umuungol habang umiiwas sila sa mga immobilisadong sasakyan. Hinaharangan nila ang bawat butas
at itinutulak ang mga natitirang Russian units patungo sa gitna. Ang koordinasyon ay parang surgery sa tumpak. Bawat butas na naiwan ng infantry ay pinupunan ng mga motor, at bawat agwat na nakaligtaan ng mga motor ay pinupuno ng infantry ng firepower. Sa loob ng Russian pocket, mabilis na kumalat ang panic. Iniwan ng mga tank crews ang kanilang mga sasakyan dahil sa maling akala na may darating na artillery attack. Ang mga drivers ng supply trucks ay nag-reverse ng mabilis, ngunit nagkabanggaan lang sila sa iba pang umaatras na armor. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga field radios ay puno ng desperadong tawag para sa artillery support. Sinubukan ng mga command posts na tumugon mula sa malayo. Ngunit dahil sa Ukrainian jamming at mga wasak na relay vehicles, walang nakarating na tulong. Dahil walang support fire at papalapit na ang mga Ukrainian units sa lahat ng panig, nagsimulang gumuho ang resistance ng Russia. Ang mga putok ng machine gun ay mabilis na natahimik dahil sa koordinadong counterfire mula sa infantry. Ang hangin ay naging makapal sa amoy ng diesel, cordite, at sunog na bakal. Bawat hininga ay paalala na ang katapusan ng labanan ay malapit na. Sa puntong ito, ang diameter ng kill zone ay mas maliit na sa 500 metro. Ang mga Ukrainian recon drones ay paikot-ikot sa itaas, nagbibigay ng real-time coordinates sa mga squad leaders sa lupa. Bawat galaw sa loob ng pocket ay sinusubaybayan. Bawat pagtatangkang tumakas ay agad na hinaharangan. Ang convoy na puno ng kumpiyansa ng una ay isa na ngayong nakulong at watak-watak na puwersa. Nakaipit sila sa bakal, bilis, at walang humpay na presisyon. Handa na ang lahat para sa huling strike. Lalong humigpit ang bitag. Nagsimula na ang finishing blow. Mula sa mga nakatagong posisyon sa distansyang 3 kapat ng 1 milya, ang mga Ukrainian mortar teams ay nag-set ng coordinates mula sa mga UAVs. Ang mga mortar tubes ay tumunog sa isang regular na ritmo. Ang bawat bala ay lumipad ng tumpak at sumabog sa bawat target sa loob ng stalled armor. Isang BMP na patuloy na nagpapaputok ang biglang tumahimik. Isang command shack na sumusubo, dumaan sa kanal ang naglaho sa isang iglap dahil sa pagsabog. Sa bawat tama, ang mga natitirang Russian soldiers ay nagsiksikan sa isang mababang bahagi sa gitna ng pocket. Isang lugar na akala nila ay ligtas, ngunit isa pa palang trap. Dahil putol ang komunikasyon sa higher command, nawala ang koordinasyon ng bawat platoon. Ang mga sergeants ay sumisigaw sa mga sirang radio. Ang mga lieutenants ay naghahanap ng mga utos na hinding-hindi na darating. May mga puting tela na lumitaw sa dulo ng mga rifle barrels. Ang iba naman ay binitawan na lamang ang kanilang mga armas at itinaas ang mga kamay. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga drones na paikot-ikot sa itaas na parang mga lawin. Ang hangin ay naging mas makapal dahil sa usok ng diesel at alikabok. Ang mga itim na column ng usok ay umakyat sa langit na kulay lila dahil sa init at pagsabog. Sa gitna ng field na puno ng mga wasak na sasakyan, ang mga huling putok ay sinagot ng disiplinadong volleys at pagkatapos ay katahimikan. Tapos na ang counter-attack. Ang natira na lamang ay usok, mga nagkalat na rifles, at ang unang mahinahong hininga sa isang battlefield na sa wakas ay tumahimik. Sa loob lang kulang sa 75 minuto na kumpleto ang operasyon. Ang battlefield ay tahimik na, ngunit puno ng 29 na wasak na armored vehicles at ang mga bangkay ng higit sa 100 at 40 Russian soldiers. May 180 sundalo ang binihag, kasama ang daan-daang rifles, machine guns at mga crates ng bala. Sapat na ito para armasan ng isang buong brigade. Ang dating kampanteng armored thrust ay nabura bago pa man sila makapagpaputok ng kanilang unang coordinated salvo. Sa aspetong strategic, napakalaki ng pinsalang ito. Nawala ng Russia ng isang mahalagang offensive spearhead sa Southern Front. Mapipilitan ng kanilang mga commanders na pag-isipang muli ang kanilang plano at layunin sa rehiyon. Ngayon ay may malaking katanungan. Mayroon pa bang convoy na makakadaan ng ligtas sa lugar na ito? At paano tutugon ng Moscow sa ganitong matinding pagkatalo? Para sa Ukraine, malinaw ang mensahe. Ang pagiging malikhain, bilis at mahigpit na koordinasyon ay kayan mong pabagsak kahit sa mas malakas na firepower. Ang mga murang drones at maliliksing motor
ay tumalo sa mga multi-million dollar tanks. Napatunayan nito na ang adaptability ay mas mahalaga kaysa sa dami ng puwersa. At sa gitna ng kaguluhan, ginamot ng mga Ukrainian soldiers ang mga nahuling kaaway. Binigyan nila ang mga ito ng tubig at first aid. Isang paalala na ang pagkatao ay nananatili kahit sa gitna ng digmaan. Habang tumataas ang araw, ang mga itim na usok ay umabot ng daan-daang talampakan sa itaas ng field. Habang ang mga Ukrainian infantry ay ginagabayan ng mga bilanggo lampas sa mga nagbabagang armor. Ang tagumpay ay ganap, ngunit ang kahulugan nito ay higit pa sa pangkawasak.